Ngayon po ay August 2. Alam mo na. Ilang araw na po tayong quarantine. Salamat na rin kayo. Wala pa nagka-COVID, no? Wala. Amen. Ang hirap ng panahon ngayon, kahit sipon, di ba? Kahit sipon, nag-ano ka. O, upuin ka, naglad ka lang. Di ba? Ano ngayon? Ano ka agad? DUI. Pero, thankful tayo kay Lord. Wala pa naman so far. At hindi niya hayaan magkaroon tayo. Di ba? We are under God's protection. Siyempre, kailangan natin mag-ingat. Di ba? Hindi pwedeng mag-pray tayo na magbabasa pero susuko ka sa ulan. Hindi pwedeng ganun, di ba? Amen. No? Ngayong umaga ito, ano rin i-relate natin sa current situation natin yung topic natin. Gaya ng topic last week, na i-relate din yung Pastor Boyet, yung kanyang mensahe. Ngayon din, somehow, makaka-relate din tayo, though hindi ganun ka-extreme ngayon, pero ma-relate natin. Lista tayo. Lahat tayo may kanya-kanyang nararanasan sa buhay. Di ba? May kanya-kanya tayong pinagdadaanan o kahirapan. Di ba? Kung sa isang sitwasyon, kanya-kanya tayong tahaki, di ba? Yung isang problema, maaaring malaki sa iyo, maaaring maliit sa isa. Diba? Yung isang problema, maaaring big deal to sa isang tao, sa iyo, hindi big deal. So, depende yun sa kung paano mo hinahandle. Depende sa capacity ng isang tao paano i-handle isang bagay o isang sitwasyon. Di ba ba? Agree ba tayo ron? So, depende yung respond natin. Depende kung yung capacity. This morning, namagat ko itong how to respond to a difficult situation. Pero mamaya, makikita natin. We will use the reference yung buhay ni Job. So, hindi lahat, pero halos lahat ng kwento. Nabasa niyo naman yun, di ba? Yung life ni Job. Yung from chapter 3 hanggang patapos, medyo nakakalito. Pero 1 and 2 malinaw. So, isama na isa natin. Masahin nga muna natin bago tayo magsimula. Job chapter 1, verse 1, verse 1 to ano muna? Verse 1 to 9? O 1 to 11? In the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. Verse 2. He had 7 sons and 3 daughters, and he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 donkeys, and had a large number of servants. He was the greatest man among all the people of the East. His sons used to take turns holding feasts in their homes, and they would invite their 3 sisters to eat and drink with them. When a period of feasting had run its course, Job would send and have them purified. Early in the morning, he would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts. This was Job's regular custom. One day, pause muna tayo. Sabi rin sa Job 1, di ba? Kung paano dinescribe si Job. Paano ba dinescribe si Job? In the land, this man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. So, kinakatakutan niya si God at naiwan niya ang evil. Diba? Yan ang pagka-describe sa Bible. Mamaya, di-describe siya ni God eh. So, dito meron siyang ari-arian, napakayaman. Diba ba? Merong 7 anak, 3 babae, 7 lalaki. Bali, 10.
10 anak. Meron siyang 7,000 tupa. Tapos camel, 3,000. Yoke of oxen, 500. Donkeys, 500. And a large number of servants. Yung panahon kasi noon, pag servant ka, pag-aari ka rin ng yung tao, di ba? So marami siyang servant, di na nabilang. Tuloy tayo. Yan. Okay na. One day, the angel came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them. Basahin mo natin, ha? Then the Lord said to Satan, "Where have you came from?" Satan answered the Lord, "From roaming through the earth and going back and forth in it." Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There's no one on earth like him. He is blameless and upright, and the man who fears God and shuns evil." So yan, tapos muna tayo. Sa verse 8, dinescribe mismo ni God, Job. Diba, binasa mo, parang one day daw, balik mo nga sa verse 6. One day daw, yung angels pumunta kay God, nag-present sila, at si Satan pumunta rin. Di ba? Tapos, verse 7, then the Lord said, "Have you considered?" Grabe, no? Pag inisip mo to, alam ni God kung ano yung trabaho ni Satan. Kaya siya naglilibot-libot sa mundo. Alam ba natin kung ano yung trabaho ni Satan? Kill. Destroy. Kill, steal. Yan lang ang trabaho ni Satan eh. Wala, hindi nagbabago yan. Kill, steal, destroy. Sa pag-kill niya, kapag steal niya, destroy niya, ginagamit niya para temptation. So, ginagamit niya rin yung pagkulang niya. Pero yan talaga ang objective ni Satan. At alam na alam ni God yun. Dito pag inano mo, out of nowhere, di ba? Out of nowhere, bigla niyang present, bigla niyang bilinda. Bigla niyang bilinda si Job. O ba? O, saan ka galing? Sabi niya, sabi ni God, saan ka galing? Ito lang po yung tipo, wala daw niya. Biglang sinabi na, "Have you considered my son, Job?" Sabi yan? Verse 8. Yan o. Have you considered my servant Job? So, mabigat, di ba? Mabigat, parang out of nowhere, bigla niyang binita si Job. Ano kaya meron kay Job? At bigla niyang ano. So, sabi niya, verse 12, tuloy tayo. Verse 12. Verse 12 ba? Yan. Does Job fear God for nothing? Satan replied, "Have you not put a hedge around him and his household and everything he has? You have blessed the work of his hands, so that his flocks and herds are spread throughout the land." Verse 11. "But stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse you to your face." Verse 12. The Lord said to Satan, "Very well then, everything he has is in your hands, but on the man himself do not lay a finger." Then Satan went out from the presence of the Lord. So, hindi lang niya binida si Job, ipinaubaya niya. Diba? Sabi niya, "Very well then, everything he has is in your hands." Diba? Ang tindi, no? So, ganon katindi, ganon ka-confident si God kay Job. Di po ba? O ganon ka-confident. Pinagmalaki niya si Job kay Satanas. Di po ba? So dito maraming ibubong tanong eh. Mamaya tatanong natin mamaya. So ito na, patuloy tayo sa first testing. Dalawa lang ito eh, pero mabigat ko muna. First testing, sunod yan. Verse 13. One day when Job's sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, a messenger came to Job and said, "The oxen were plowing and the donkeys were grazing nearby, and the Sabaeans attacked and carried them off. They put the servants to the sword, and I am the only one who escaped to tell you." Sabi, nung nag-feast daw sila, yung mga kapatid,
bigla raw inatake sa Bians. This time daw kinuha lahat ng mga oxen, nakalagay, and pinatay lahat ng mga nandun. Tapos isa lang daw yung natira para mag-report. Ayun, yung oxen sa yung donkeys kinuha. Tapos I am the only one who has escaped to tell you, next verse. Habang nagsalita siya, while he was still speaking, another messenger came and said, the fire of God fell from the sky and burned up the sheep and the servants, and I am the only one who escaped to tell you. Sabi, hindi pa raw nagtapos yung isang messenger. Mayroon pa palapit. Sabi ng isa, the fire of God, nito apoy ng Diyos, bumaba, galing sa kalangitan, at sinunog lahat. Pati yung sheep sinunog, pati yung servant. Isa lang daw yung tira, siya lang daw, para mag-report. Next verse. While he was still speaking, another messenger came and said that Chaldeans formed 3 raiding parties and swept down on your camels and carried them off. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you. Hindi pa rin tapos yung isa, yung tumatakbo na messenger. Diba, yung mga Chaldeans, nag-form ng 3 party para i-raid yung grupo. Pinatay daw lahat ng servants at yung camel kinuha. Tapos siya lang daw ng isang natira para mag-report. Next verse. While he was still speaking, yet another messenger came and said, your sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, when suddenly a mighty wind swept in from the desert and struck the 4 corners of the house. It collapsed on them, and they are dead, and I am the only one who has escaped to tell you. Hindi pa raw tapos, di ba? Hindi pa raw tapos, meron parang ng messenger ulit. Yung daw, mighty wind, galing sa desert, pumunta daw sa bahay. At sinira daw yung yung 4 corners ng bahay, bumagsak. Patay lahat, mga anak niya. Siya lang daw yung natira. Grabe, no? Grabe yun. So, makikita natin sa verse 20, ni-imagine nyo na nangyari. Imagine nyo ba? Verse 20, at this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship. Wow! Grabe, no? Kung tayo kaya yun, how would we respond to a difficult situation? Paano ba yan? Bigat, no? Bigat. Yun nga lang, mamatayan ka ng kamag-anak, isa lang. Di po ba? Mabigat na eh. Paano ba kaya lahat ng mag-iarihan mo? Actually, pinamambigat yung dulo. Kung tayo, siguro, makaka-experience tayo naiwanan na pag-iwanan ng ibang membro ng pamilya. Yung kanya, 10 anak, sabay-sabay. Di po ba? So, bilang tao, siyempre, mamaya makikita natin ng verses chapter 2. Pero ang reaction ni Job, tandaan niyo yung reaction ni Job, he fell to the ground in worship. Kaya pala siya pinagmamalaking doon. Kasi kakaiba, si Job. Diba, in spite na pinanggat, nakuha lahat ng yung 7,000 sheep niya, yung 3,000 camels niya, yung 500 oxen niya, sa donkeys niya, at ang matindi, 10 anak, nawala. And yet, he fell to the ground in worship. Next verse. And said, sabi niya, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Last verse, ito ba ito? In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Diba? Hindi pa rin niya napag-isipan na, Lord, kasalanan mo ito eh, o hindi pa siya nakapagsalita kay God. Diba? Hindi pa rin siya nag-sin. Diba? At hindi, no?
So, umaya, babalikan natin yung ilan. So, pumasa siya. In short, pumasa si Job sa testing niya. Ganun niya hinandle yung situation. Pumasa siya. Now, for chapter 2 tayo. Mag-inis tayo kasi yun. One day, itong one day na gusto kayo, one day na isa, hindi ito magkasunod na araw. Ako naniniwala ko hindi magkasunod to kasi parang mabigat, di ba? Kakaano mo pa lang eh. Siguro naman, di ba? Na normal nun, namatay yung anak niya, kailangan niya ng bibig yun. Di ba? Siyempre, ano na, shortcut. Ito yung mga highlights. One day, the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them to present himself before him. And the Lord said to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the Lord, "From roaming through the earth and going back and forth in it." So, paikot-ikot lang daw, pabalik-balik, kumukuha ng mabibiwit, di ba? Ito na naman, hindi pa nasatisfy si Lord, sinapak ulit si Job. Hindi, no? Binito niya ulit, "Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him." Wala raw kaparehas. "He is blameless and upright." Same, di ba? "A man who fears God and shuns evil." This time, binagdagan niya. "And he still maintains his integrity, though you incited me against him to ruin him without any reason." Diba? Parang pinamukha niya si Satanas. Tinusitin mo pa ulit si Job. Diba? Ito siya. Tinis mo siya, hindi mo siya kinaya. Parang ganun. Parang inaanin niya si Satanas, no? Parang binubuli niya. Try mo to, hindi mo to kakayanin. Diba? Sabi naman niya ng Satan, next verse, "Skin for skin," Satan replied. "A man will give all he has for his own life. But stretch out your hand and strike his flesh and bones, and he will surely curse you in your face." Then the Lord said to Satan, "Very well, then he is in your hands again. But you must spare his life." Alam niyo, dito sa na-realize ko, hindi, sinabi ko kanina ba pinaubayan ni God si Job, di ba? Dito, ginawa niya ulit, "Very well, he is in your hands." He is in your hands. Pero, doon lalabas yung but. So, hindi 100% na ubaya niya sa Job. Diba? You must spare his life. Test mo lang. Pero hindi mo pwede patayin. Diba? Hindi mo pwede bigyan mo ng bigyan mo ng karamdaman. Next verse. "So Satan went out from the presence of the Lord and afflicted Job with painful sores from the sole of his feet to the top of his head." So, pumunta raw si Satanas kay Job at binigyan ng napaka-grabing anong niya? Next, 7 verse 7. Parang ketong, parang sugat. Painful sores eh. Sabi na magana ang buong katawan mula sa paa hanggang sa ulo. Cancer yata. Ay, di ba parang kasi sakit yan eh. Next verse. Then Job took a piece of broken pottery and scraped himself with it as he sat among the ashes. So ginagano niya yung balat niya, siguro nagpapakpa o nagganana. Diba? Imagine niyo ang sakit yun. Siguro nag-uud pa, ginagano niya yung mga uud. His wife said to him, ito yung niya, yung wife niya, "Are you still holding on to your integrity? Curse God and die." Diba? Bigyan, no? Next, he replied, "You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble in all this?" Job did not say in what he said. Diba? Yung asawa niya, negative. Sabi niya, "Gamitin mo ko yung integrity niya. Curse mo na si God. Kasi pamatay ka naman na eh. Diba? Curse mo na siya, pamatay ka na. Diba? Parang gano'n eh. Kaya sabi niya, diba, "You are talking like a foolish woman."
So, ganun ang response ni Job. Nakita niyo yung difference ng response nila? Ang response ng asawa, negative. Ang response ng ni Job, positive. Diba? In all this, Job did not sin in what he said. Next verse. When Job's three friends, Elisa and the Temanite, and Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamatite, heard about all the troubles that he had come upon him, they set out from their homes and met together by agreement to go and sympathize with him and comfort him. Nung nalaman ng tatlong kaibigan ni Job, pumunta sila, nagkasundo sila pumunta para mag-sympathize, para makisimpatya kay Job. Next verse. When they saw him from a distance, they could hardly recognize him. Hindi na makilala kung nakita nila. They began to weep aloud and they tore their robes and sprinkled dust on their heads. Next. Then they sat on the ground with him for 7 days and 7 nights. No one said a word to him because they saw how great his suffering was. Grabe, no? Ang objective ng tatlong kaibigan is makisimpatya kay Job. Makiramay. Nakiramay. Diba, nung nakita na si Job, hindi na sila nakapagsalita. Kasi nakita nila, oh, grabe. Yung sabi ni Job. Yan. Tapos, pag binasa, ito yung verse 1, chapter 1 at chapter 2, medyo highlight eh. Pagdating ng 3 hanggang 42, ano yan? Sagutan ng between yung kaibigan sa kanil Job. So, isasummarize ko na sa inyo. In short, hindi nakatulong yung tatlo. Diba? Imbis na nakisimpatya, ang ginawa ng tatlong kaibigan niya is, alam nila yung word. Pero may condemnation. Ganito yung word sa'yo, di ba? I-apply mo yan. Ganun agad, ganun yung ano niya, ganun yung mga kaibigan. Di ba? Ganito yung salita ni Lord, ganito yung ginawa mo. Kasi alam niya rin na great man si Job eh. Ganito ang ginawa mo, di ba? Apply mo yan. Tapos, ang dinitingin sa kanya is, may ginawa kang kasalanan kaya ganyan ka. May ginawa kang ganun yung ano niya. Pero, makikita mo, pag pinasa mo yung una, basahin na natin una, chapter 3. May napansin ako rito eh. Yan o. Dito lumalabas, tao pa rin si Job. And yet, hindi niya kinurse si God. Ang kinurse niya, yung sarili niya. Hindi nakalagpas kasi ikaw pa naman, di ba? Namatayan ka na, mawalan ka ng 10 anak. Lahat ng pag-aari mo, kinuha, tapos binigyan ka ng ganong grabe sakit. Tingin nyo, hindi ka dadapuan ng discouragement. Hindi ka dadapuan ng, ang tawag ngayon is, anxiety, isa, depression. Natingin nyo, hindi ka dadapuan. Pero dito, nakita natin, tao pa rin si Job eh. Diba sabi niya, after 7 days and 7 nights, actually yung 7 days, 7 nights, yun yung strongest part ng friends. Kasi hindi sinabihan eh. Minsan ang kailangan, diba sabi sa mga person, sa Proverbs 17:28, even fools are taught wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues. Minsan daw, mas mautak yung kung gano'n tayo magsalita. Yun yung ginawa ng tatlong kaibigan niya. Pero after that, yun na. So, dito na lumalabas talaga, naapektuhan talaga si Job. Somehow, kinurse niya yung sarili niya. Diba? Job opened his mouth and cursed the day of his birth. Dire-diretso yan. Ang inali niya, sana parang, bakit nabuhay pa ako? Diba? Sana hindi na lang, di ba sana hiniraman na, hinagdakan na lang yung pagkabuhay niya. Ganun yung kwento yan eh. Diba? And so on so forth, mahaba, ilang chapter yan. So yun yung pinakakwento. Pero dito, babalikan natin. Pagdating sa chapter 17, yun yung mga eye-opener eh.
Kasi si Job, ano pa rin, kahit naramdaman niyang gano'n, hindi pa rin nawala yung ano niya kay God. Nandun pa rin talaga. Ang inano niya lang is, para siguro nahabag sa sarili ko lang. Normal naman siguro yun. Pag gano'n ka, parang ako sa sarili mo, sana hindi na lang ako nabuhay, sana, di ba? Pero hindi niya, never niyang inano si God, never niyang clear si God. Ito mga kaibigan niya, hindi nakatulong kasi ayun yung ano eh, yun yung kwento niya. So dito merong sa chapter, tatakbo ko sa ano mo na sa chapter 38 chapter 42, sorry, chapter 42, yung verse 1 to 6. Dito yung realization Job. Yung, kasi before chapter 42, kinausap kasi ni Lord, pagka nag-interview niya, pinakita ni Lord kung gaano siya ka-bless, diba? Pinakita ni Lord kung gaano siya ka-special. Kaya, nung na-realize na yun, ito yung reply ni Job, chapter 42, and Job replied to the Lord, I know that you can do all things, no plan of yours can be thwarted. You ask, who is this that obscures my counsel without knowledge? Surely I spoke of this, I did not understand things too wonderful for me to know. Then you reply niya to kay God. He said, listen now, I will speak. I will question you and you shall answer me. My ears had heard of you, but now my eyes have seen you. And therefore I despise myself and repent in past ashes. So pinakita ni God, diba? Pinarealize ni God kung gaano yung sitwasyon niya. Kaya sabi niya, ang respond ni Job doon sa reply ni God is, I repent in dust and ashes. So, Job had a repentant heart. Amen? So, ito, basahin niyo lang, masunod yan. God is not pleased with yung tatlong friend. Mahaba yan, isa-isa niya. And tanong tayo ulit, verse 12. The Lord blessed the latter part of Job's life. Binalik niya, di ba? Binalik niya, though nakaramdam si Job siguro ng pag-aakaba sa sarili. Pero, binalik ni God, the Lord blessed the latter part of Job's life more than the first. Yeah. Good, no? So, Amen. more than the first, he had 14,000 sheep. Kanina, ilan yung sheep niya? 7 times 2. 6,000 camels. Kanina, ilan? 3. Inobi niya ulit. Yung oxen niya kanina, 500 lang. Ngayon, naging 1,000. Ngayon, yung donkey niya, 1,000 rin. Next verse. And he also had 7 sons and 3 daughters. So, pinalitan ni Lord yung anak. Di ba? Although, siyempre, ibang ano yun, hindi na siya pa rin anak. Di ba? Pero Nag-asawa ulit. At least, di ba? At least, binalik niya. Next verse, meron ba? Pangalan na lang yan, pangalan na lang. So, in short, pumasa si Job. Di ba? Pumasa si Job sa difficult situation niya. Diba? Kung si God, ang objective niya siguro is to test Job. Actually, hindi test kasi alam niya papasa eh. Diba? Pinagmamalaki niya nga kay Satan si Job eh. So alam niyang papasa si Job. Diba? Alam natin, hindi tayo bibigyan nila na hindi tayo papasa eh. Diba? So alam niya yung capability natin. Ngayon tayo, may kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Minsan sa buhay natin, kailangan ipakita ni God. Alam mo yun, minsan kailangan niya ipakita yung dark clouds ng buhay natin para ma-prove ni God na nag-exist siya. Ngayon, wala pa kayo? Kailangan i-prove ni God, kailangan pakita niya para ma-realize mo rin na baka minsan nakakalimutan natin na si God eh. Minsan sinusolo natin yung problema. Diba minsan, di ba nakataon na sarili natin naasahan natin,
Minsan kailangan dumaan sa dark clouds. Minsan, okay lang kung dark cloud, may storm pa eh. Di ba ba? Kailangan natin dumaan sa storm para ma-realize na hindi niya tayo iiwanan. He never leaves us, He never forsakes us. Kaya na kailangan natin bumalik. Diba? Kailangan natin bumalik. Balikan natin yung mga yung mga reaksyon. Yung reaksyon ni Job kanina, positive, di ba? Verse 20, at this Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship. So, yun ang respond ni Job. Ganda, di ba? Maganda, pero hindi madali sa pangyayari. Ngayon, ano ito tatlong reaksyon. Yung reaksyon ng asawa, negative. Diba? Verse 9, are you still maintaining your integrity? Curse God and die. Yun yung reaction, yun yung respond ng asawa niya sa nangyayari kay Job. Diba? Yung reaction naman ng kaibigan niya, actually ito nga, yung sabi ko, ang intention niya, maganda yung intention ng mga kaibigan. Para ma-comfort si Job, diba? Para maki-simpatya. Nga lang, along the way, hindi nakatulong. Hindi nakatulong. Ngayon, sa personal natin buhay, i-apply natin to. Sino rito nakaka-experience ng storm sa buhay? So ano yung, how do we respond to that? Parehas ba nung inyo? O parehas ba nung kaasawa niya? O para tayo mga kaibigan niya na paiba-iba ng isip? Kaya natin yung sarili natin. Kasi ipagbulay-bulayan natin yung mga reaksyon. Tatlong reaksyon to eh. Ano ba ang reaksyon? Kapag ako ba hindi nakakain, minsan gano'n, di ba? Ang tao, magutom lang, iba na reaksyon. Iba na reaksyon pag gutom. Di ba? Or, di ba sabi nga, siguro, mali yung pagkagising nito kasi pagkagising niya, balik. Di ba? Wala pa sakali, wala sakali tingin nito. Yung pagkagising lang, yun ang reaksyon. So, ano ba dapat talaga? Ito kasi, gusto ko i-relate. Tatlong, kaya tinawag ko ito, halos parang dinescribe ko itong nangyari kay Job as parang perfect problem, perfect storm, parang gano'n. Alam niyo bakit? Tatlo yung pinagdaanan ni Job, tatlong bagay yung pinira kay Job. Unang-una, resources. Pangalawa, health. Pangatlo, family. Di ba? Main yung main na tinira ng Satanas. Ngayon kasi panahon ng pandemic ito, hindi man kasi bigat yung kay Job, kasi siya na mag-isa eh. Pero tayo, merong tinitira ang resources. Di ba? Marami sa atin, o marami sa tao sa buong mundo na wala ng trabaho. Diba? Sa buong mundo, meron na bawasan na sahod, hindi mo na wala ng trabaho, nabawasan na sahod. Yung iba, nagsara ng business. Ang dami, hindi lang maliliit. Mga malaking kumpanya, nagsisarado. Nagigits nyo? Isa ka lang yan. Pangalawang issue is health. May mga iba sa atin, ilang libo na ang nagiging positive ng COVID. Sino updated sa atin? Ilang libo na? 98,000. Hindi man tayo na. Pero meron tao nakaranas ng health suffering. 98,000 sa Pilipinas pa lang yun. Imagine sa buong mundo. Diba? At yung pangatlo, family. Ilan yung namatay? Genesis. Meron ba? May data ka? Sa Pilipinas. 3,000. Ha? 3,000. 3,000
3,000 pa rin yun, imagine. Hindi man dito sa ibang tao. So kaya hindi masyadong mabigat dahil iba-ibang tao naka-experience. Itong kay Job, siya lang lahat. Diba? Pero, yun yung ano ko yung pangyayari. Yung nangyayari yun, halos parehas nung kay Job. Hinira yung resources, yung health, yung family. Di ba? So, paano tayo magre-respond sa ganun? Sa panahon ngayon, di ba? Meron ba nawala ng trabaho dito sa atin? Meron po. Kung meron, Dati nang wala. meron ba nabawasan ng sahod? Ako nabawasan ng sahod. Meron ba na sarado ng business? So, how do we, meron bang nagkasakit dito ng todo, so, malala? O kahit sipon, ubo. So, minsan na natin realize, hindi na natin realize. Baka naman. baka inaano ka rin. Yun yung isang positive side. Kung parang may sarili natin dito, eh baka binibida ka ni Lord. Diba? Ang hirap, diba? Pero pag binita ka ni Lord, diba? Ang hirap nun. Parang Lord, huwag na kayo ibida. Ako na nun eh. Pero, alam naman ni Lord, pag binita ka niya, alam niya binita ka rin. Pero yun yung kailangan, how do we respond in those kind of situation? Kaya minsan ang medyo masakit. Mga Kristiyano, di ba? Okay sa atin ang Facebook eh. Yung gobyerno natin hindi perfect eh. Minsan talaga maiinis ka kasi parang pag binasa mo yung balita, parang talaga hindi nag-iisip. Diba? Pero hindi mo naman masabing nag-iisip kasi alam mo maano sila eh. Alam mo maalam din sila. Diba? Pero maraming paano ka mag-react? Maraming Kristiyano rin kasi negative mag-react. Diba? Maraming ganun eh. Yun nga lang nag-ayuda, bigayan ng ayuda. Merong hindi nabigyan. Paano ka mag-react sa ganun? Bilang anak ng Diyos, ano yung tamang reaksyon na dapat mo ipakita? Di po ba? So yan yung isang Paano mo i-react? Parehas ba nung kay Job? Na hindi ako nakakuha, thank God, di ba? Worship ka pa rin. Or, hindi ka nakakuha, bihira ito, kapilala pa naman ako, di ba? Ganun, di ba? Kaya, parang may gusto ko sisihin, sino gusto mo sisihin eh. Diba? Wala naman parang yung isang kilala ko, hindi qualified, siya yung nabigyan eh. Ako hindi eh. Di ba, ganun? Siyempre bilang tao makakapag-react. Pero, ang importante ron, yung reaksyon ni Job na hindi siya nag-sin. Hindi siya nagkasala sa kanyang reaksyon. Di ba? So, sa chapter 3, medyo tinamaan siya ng discouragement niya o na anxiety o na-depress. Pero bumawi. So, tayo ganoon din dapat. Amen. Amen? May naan pa kayo? Dapat, pagdating, in case magkaroon tayo ng ganoon, dapat bandang dulo, meron tayong repentant heart. Di ba? Siyempre, tao lang ako eh. Di ba, tao lang ako nakakapag-react. At least alam mo, aware ka na nakapag-react ka ng hindi maganda. Yun yung ipagpasalamat mo kasi may mga tao na tinamaan na ng hindi maganda, ng discouragement, hindi niya nakilala sa sarili na Christian pala siya. Di ba? Pag tinamaan ka ng galit, hindi mo alam, Kristiyano wala so di ba? At least, mararealize mo, aware ka pa rin na dapat ganito yung reaction mo. Di ba ba? Amen? Amen. Araw sa araw. So ito yung kailangan natin. Tanong natin sa sarili natin, if God will describe us to the devil, ano sa palagay mo? Verse 1, di ba? Dinescribe ni God si Job. Ang ganda ng pag-describe ni God kay Job, no? Tayo kaya, pag dinescribe tayo ni God kay Satanas,
Nakita na sa talas ngayon, palibot-libot. Ginagawa mo. Have you considered my servant? Ano mo? Have you considered my servant Job? Diba? Have you considered my servant? Ano pangalan niyo? Sabihin niyo yung pangalan niyo. Sabay-sabay ha? Sabay. Have you considered my servant? Rolling! Isip ba naisip yun? Ano kaya ang description ni God sa atin? Amen? Kayo na ba? Sa tingin nyo ba, ibibigyan tayo ni God kaysa taas? Tingin natin. Bigat, no? Parang magdala, Lord, okay lang. Okay lang ako. Okay lang ako, kahit di ako gusto nila, okay lang. Ipapaubaya ba tayo ni God kaysa taas para i-place? Diba? Ay, hindi ko sinabing hindi imposible yan. Hindi ko sinabing imposible eh. Maaaring sa karanas kayo ng gano'n. Diba? At si Lord na nakaalam yung capacity nyo eh. Diba? Pero posible yun. Posible. Hindi imposible meron nagmamalaki sa atin ng Diyos. Diba? Yung meron kang ginagawang hindi kaya-aya, magtaka ka na. Hindi eh. Diba? Meron kang nagawang hindi medyo alanganin ka kung baka di ako pag malaki. Kailangan ko i-repent yan. Pero kung confident ka sa sarili mo, alam ko, hindi natin nagmamalaki sa sarili natin, pero alam natin sa sarili natin. Nakikita natin sa sarili natin kung kapag pinagmalaki tayo ni God ngayon, papasa ka ba? Kapag pinita ka ni God, papasa ka. Amen? Amen. Yan. So, kapag ano natin, yung title ko, yung title ko, hindi ko talaga yung how to handle, how to respond to a difficult situation. Hindi ko kayo tuturuan kung paano mag-respond. Kasi kanya-kanya tayong daanan sa buhay eh. Kahit yung alam kong tama, o alam ko effective, maring sa'yo iba. Diba? Iba yung pinagdadaanan, yung level ng pinagdadaanan natin, iba-iba. Pero ang one common ground natin, ito malapit na ako magtapos. Proverbs 4:23-27, basahin natin. Iiwan lang akong dalawang verse. Ito, isang ground to para magawa natin paano i-handle yung sarili. Sabi nito, above all else, guard your heart. For it is the wellspring of life. Guard ka natin yung heart natin. Kapag guard natin yung heart natin, everything will follow kasi. Yung heart ng main center natin, di ba? Pag huminto yung heart natin, hinto lahat yan. So si Lord, trigger niya yung pinaka-main. So bantayan daw natin yung ating mga puso. Next verse. Put away perversity from your mouth. Keep corrupt talk far from your lips. Diba? Huwag daw tayo magsalita ng mga negative statement, corruption yun, corrupt yan. So, positive lang lagi. Next verse. Let your eyes look straight ahead and fix your gaze directly before you. Next. Make level paths for your feet and take only ways that are firm. Last verse. Do not swerve to the right or left. Keep your foot from evil. Amen. So, yun yung i-guard natin yung heart natin at fix our eyes on Jesus. Diba? Yun lang po. Now, paano tayo makakapag-guard ng heart? Mag-iwan ko itong last verse na ito. Psalms, sabi ni David, Psalms 119 verse 11. Ito ang sikreto na ginawa ni David. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Diba? So, napakalino para maiwasan natin magkasala yung word ni God, i-hide natin sa puso natin.
Amen? So, yan yung pinaka-mensahe na yun. How to handle difficult situations. Iba-iba tayo. Hindi ako pwede magmuro ng same. Pero common natin, i-hide natin yung word sa heart natin. Diba sabi nga, kumbaga sa sakit, prevention is better than cure. So bago tayo dumating sa part na kailangan natin bagyuhin, prevent na natin. Word of God, lagay natin sa heart natin. Sigurado, pag dumaan tayo sa bagyo, di ba? Hindi man tayo pinakakuha ni Lord ng smooth sailing eh. Ang pinangako niya sa atin, hindi niya tayo papabayaan. Di ba? So dumaan man tayo sa apoy, kasama natin ang dumaan man ako sa hindi ako. So napakano yan. Dumaan man tayo sa problema, hindi tayo basta-basta tutumba. Dahil hindi tayo iiwan ng God. Kasama natin ang God. Amen? Tayo po tayo lahat.